Lord, purihin po natin ang ating Diyos. Hello universe! Kumusta po sa bawat isa sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang mapayapa, masaya, pinagpala at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at nandito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa kilalanin mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. At bago po tayo magsimula ay nais ko muna pong mag-alay ng isang panalangin upang hingiin po ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Welcome Holy Spirit sa mga pagkakataon na ito. Purihin ka o Diyos, sambahin ka sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilaan. Ikaw ang Diyos na mabuti na siyang nagmamahal sa bawat isa sa amin. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah! Nalalaman mo, Panginoon, ang laman ng aming puso't isip. Humihingi po kami ng awa at habag sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming karumihan, sa lahat po ng aming pagkukulang, Panginoon. Dahil po ikaw ang Diyos na siyang gumaganap sa aming buhay. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban, Panginoon. At maraming salamat po sa dakilang kahabagan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pahiram mo sa araw na ito. Maraming salamat po, Diyos, sa mga pagsubok na aming nararanasan na lagi ka pong naririyan. Maraming salamat po sa biyaya at pagpapalang kaloob mo sa bawat isa sa amin, sa pag-iingat mo sa aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa mga pagkakataon na ito. Salamat po, O Diyos, sa mga pinagdadaanan namin at sa mga blessings, sa family na meron kami, sa lahat, Panginoon, sa katagumpayan ng buhay na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw na ito, ang kapahayagan mo. Ikaw po ang Diyos na makita, Panginoon, sa iyong ginagawang kapahayagan na ito. Itago mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod sa iyong likuran. Pahiran mo, Panginoon, ng langis ang aking labi. At ikaw po ang Diyos na magsalita sa bawat isang makakapanood at makakapakinig, Panginoon, naaabuti ng iyong tinig at ang iyong mga buhay na salita, O Diyos, ang magrema sa puso't isip at kaluluwa ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mong ito. Gamitin mo ang mga buhay mong salita, mightily, boldly, effectively, na siya, Panginoong, mag-aakay sa buhay ng bawat isa na magkakaroon po ng kaligtasan, ang kaluluwa patungo po sa pagsisisi at sa paglapit sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos, Panginoon, na mahabag sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod. Bigyan mo, O Diyos, ng triple portion of anointing, ng wisdom, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na magpatagumpay, Panginoon, ng kapahayagan mong ito. Samahan mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod and take over, Holy Spirit, and speak up, Jesus, sa mga pagkakataon na ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga blessings mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating Diyos na buhay. At ang atin pong kapahayagan ngayon ay binigyan mo po ng topic tungkol sa kilalanin mo daw ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. At ang atin pong gospel ay hango po sa Genesis 15:1-5. Ang sabi po dito sa Genesis 15:1-5, pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. At sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang pag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damas kong si Eliezer? At sinabi ni Abram, narito hindi mo ako binigyan ng anak at narito isang ipinanganak sa aking bahay ang isang tagapagmana ko. At naparito ang salita ng Panginoon. Dumating sa kanya, nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi ilalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya sinabi, magiging ganyan ang iyong mga binhi. Amen. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanya mga buhay na salita. Praise the Lord. Ang sabi po ng Panginoon dito, ito po yung gospel natin, ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham. Pero ano po ba ang kaugnayan nito dito sa kilalanin mo daw ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Dito po sa topic natin, ang kaugnayan po niya, ito pong pangako ng Panginoon dito kay Abraham na nawawala na po siya ng pag-asa. Kasi pinagpala po siya ng Panginoon, pero wala daw po siyang tagapagmana, kundi
ang sabi ng Panginoon, bibigyan sila. Kasi matanda na po si Abraham at matanda na rin po ang kanyang asawa at hindi sila magkaroon ng anak. So meron pong isinilang doon sa kanila na sa katulong po nila na doon po merong bata na inaakala niya na yun po ang tagapagmana niya ng mga bagay na kaloob ng Diyos. Subalit ang sabi ng Panginoon, magmumula daw po sa kanilang katawan, sa laman. Dahil ang Diyos po ang nangako dito po sa kapahayagan natin na kilalanin mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran at sa pangako po sa gospel kay Abraham ng Panginoon na bilangin daw po. Tumingin ka sa langit at bilangin mo ang mga bituin na kung iyong mabibilang ay magiging ganyan karami ang iyong mga binhi. Ano po yung binhi? Ibig sabihin, yung lahi niya. Pinagpala siya sa kaloob ng Panginoon, maging sa kanyang buhay, maging sa kanyang lahi, ay pinagpala rin ng Panginoon dahil dumami po, kumapal ang lahi ni Abraham. Praise the Lord. At yan po ang kaugnayan yan sa topic natin ngayon dito sa ating kapahayagan. At yun nga po, sa buhay daw po ng tao, kung makakaranas tayo ng pagsubok, minsan nakakalimutan na natin daw po na merong Diyos na nakakakita sa atin at nakakaunawa sa tunay nating kalagayan. Pero tayo pong mga tao ay nawawalan tayo ng pag-asa minsan kapag may mga dumadating po sa ating pagsubok. Kasi pag mabibigat na po yung pagsubok, parang sinusukuan na po natin. Parang ayoko na, hindi ko na kaya. Subalit tapat po ang Diyos na nangako sa atin na yung hindi daw po magagawa ng tao ay magagawa po ng Panginoon. At yun nga po, minsan nawawala na po tayo ng tiwala sa Kanya dahil ang nakikita lang po natin ay yung mga bagay na pinoproblema natin. Hindi po natin nakikita yung mga bagay na ginawa niya. Kasi doon po tayo nakapokus sa kabigatan, sa mga paninisi lang sa Panginoon na bakit ganito ang buhay ko, bakit ganyan. Pero kung titingnan po natin yan ay blessing in disguise at mas malaki daw po ang ating Diyos na pinaglilingkuran kaysa po sa ating mga inaalala na kung papansinin lang po natin na tunay po na kung naniniwala tayo sa Panginoon ay mas malaki po ang ating Diyos na buhay at meron po siyang kayang gawin sa buhay natin na hindi po kayang gawin ng tao. Amen po ba? So hindi po ganun na instant ang hinihingi nating prayer. Pwera na lang po. Pwera na lang. Kung nakikita ng Diyos na kailangan mo, nandun po ang pagsalo ng Panginoon sa buhay ng tao. Amen po ba? At mas malaki daw po ang Diyos na pinaglilingkuran natin kaysa po sa mga problema natin sa buhay. At ang hindi po magagawa ng tao ay magagawa po ng Diyos. At meron pong mga taong ipinapadala o ginagamit ang Panginoon para sa bawat isa sa atin, para makatawid po tayo sa mga pinagdadaanan natin. Amen po. Na siya pong umaaliw sa atin, kundi ang atin po yan Diyos. Pag nanalangin po tayo, ang Diyos po ang naglalaan. Ang Diyos po ang nagbibigay sa bawat isa ng buhay na gusto natin. At ang Diyos po ang nag-aaliw. Kapag halimbawa nalulupay po tayo, binibigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon. Kaya hindi po walang kabuluhan yung panalangin natin at hindi po sinungaling ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sinasabing sa topic, sa title po natin, nakilalanin mo daw ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. At yun nga po, na nagpapadala po ang Panginoon ng mga taong gagamitin niya para sa atin na magiging daw pong katubusan o tulong na makasurvive po tayo, makaraos po tayo, makatawid tayo muli sa panibagong buhay. Amen po ba? At ibig daw po sabihin ay, yun daw po, kapag meron pong taong ipinadala sa iyo ang Panginoon, yun daw po yung kaloob niya para sa iyo. Kapag magaan, nararamdaman mong magaan, yun ang kaloob niya sa iyo. Pero pag nararamdaman mong parang mabigat, hindi yun. Parang mapupunta ka sa kabigatan, hindi daw po yun. Subalit ang Diyos, ang taong naniniwala sa Diyos, ay hindi hinahayaan ng Panginoon na mapariwara o mapahamak. Tama po ba? So, nagbibigay ang Panginoon sa atin, sa katugunan, sa mga kahilingan natin. Yung mga bagay na hindi po natin kailangan pilitin. Mananalangin ka lang, kapatid. Kaya nga sinasabing, kilalanin mo ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Amen po. So, ito po yung pag-aaralan natin dito sa kapahayagan o maririnig natin sa kapahayagan kaloob po ng Panginoon. At meron po tayong tatlo na mapapakinggan, mapag-aaralan po dito sa kapahayagan na ito. Sa number 1 po, ang sabi, paano mo masasabing buhay ang Diyos? O paano daw po natin mararamdaman ang kanyang presensya? Paano po natin masasabi sa ating sarili na buhay ang Diyos at nararamdaman natin siya? Sa paanong paraan siya kumikilos? Amen po. Sa atin pong pananalangin, naandyan po ang Panginoon palagi. Sa tuwing po tayo nananalangin, nagkakaroon po tayo ng banal at sagradong oras sa Panginoon. So, meron po tayong connection para makatawag po sa ating Diyos amang nasa langit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. So, kapag nananalangin po tayo, taimtim, pumasok po tayo sa ating silid or
kung mag-post muna po tayo, ipikit natin ang ating mata, magkaroon po tayo ng moment sa Panginoon at lumapit po tayo sa Kanya sa pamamagitan po ng pananalangin. Dahil dyan po natin kinakausap ang Panginoon. Espiritu sa espiritu. Sa puso po natin nangungusap ang Diyos. So sa panalangin po natin, hindi po tayo pawawalang bahala ng Panginoon. Nandun po lagi ang pagtugon niya. Doon po natin nararamdaman ang Kanyang presensya. At kapag po kumilo siya sa ating buhay, masasabi po natin, buhay ang Diyos. May ginagawa siya sa ating buhay. Hindi walang kabuluhan yung ating pong pananalangin. So, ang sabi po dito, sa Pilipos 4:6-7, sabi po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipagkilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen po. Yan po ang sabi. Sa mananalangin po tayo sa pamamagitan po ng pangalang Hesus Kristo. Doon po naririnig ng Amang nasa langit ang lahat po ng ating prayer. Kasi meron pong namamagitan sa meron pong isang binigay ang ating Panginoon sa atin na kung lalapit tayo doon sa ating pong Diyos, na ating pong personal na tagapagligtas, naririnig po kaagad ng ating Amang nasa langit ang ating pong panalangin. So doon po natin mararamdaman ang presence ng ating pong Panginoon. At doon po natin masasabing buhay ang Diyos sa pamamagitan po ng pagkilos niya sa ating buhay. At sa oras po na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, nagkakaroon po tayo ng kaligtasan sa buhay. Meron pong paglaya, meron pong liwanag na mararamdaman kasi tinatanggap natin ang ating pong Amang nasa langit sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At nasasabi po nating buhay ang Diyos at nararamdaman po natin ang Kanyang presence sa oras po na walang-wala na po tayo. Pero may ginagawa pala ang Panginoon. Nakakala po natin parang baliwala ang lahat ng bagay. Pero buhay po ang Diyos at ipaparamdam niya sa iyo na hindi Kanya iiwanan sa ere. Parang hindi Kanya pababayan. Ang gusto lang ng Panginoon, manalangin ka, magtiwala ka sa Kanya ng buong buo at papasukin mo siya sa buhay mo. Tanggapin mo ang Panginoon. Naramdaman mo na ba yung kapatid? Yung parang mahulog ka na. Parang babagsak na yung buhay mo. Parang naranasan mo ba yan sa sarili mo yung parang wala nang, doon ka na sa dulo, mahuhulog ka na sa bangin, pero andun pala ang Diyos, sasaluhin ka, hindi Kanya papabayaan, hindi Niya iiwanan ikaw sa ere na mukha kang kawawa, na mararamdaman mo pa rin yung pagkalinga niya kasi yung mga taong ibibigay pa rin niya sa iyo para tulungan ka ay maayos pa rin po at nasa kagaanan. Siyempre, nasa pagrespeto po natin yan sa ating sarili. Kung paano natin tatanggapin yung blessings na kaloob ng Panginoon at kung paano po hindi natin parang ano po tawag nito? Hindi natin malalapastangan yung binigay ng Panginoon. So, sa oras po na sinalot po tayo ng Panginoon, doon po natin, at sa oras po na dumadating tayo sa point na parang wala na, nasa edge ka, nasa dulo ka na, mahulog ka na sa bangin, doon po natin masasabing buhay ang Diyos kasi nararamdaman po natin ang pagkilos niya. Meron po siyang pagkilos sa buhay ng bawat sa atin. Meron po siyang ginagawa na akala natin tahimik lang siya, akala natin parang wala na siyang, hindi tayo naririnig. Pero doon mo po mararamdaman sa oras na tumawag ka sa Kanya, nalangin ka, nagtiwala ka sa Kanya, masasabi mong buhay ang Diyos. Hindi ka iniiwanan, hindi ka papabayaan. At ano pa po, yung last 2 minutes po ng buhay natin, hindi po nagpapahuli ang Panginoon. Nasa bingit ka na ng kamatayan, kapatid. Pero binibigyan ka pa rin niya ng karapatan para mabuhay ka pa. Binibigyan ka pa rin ng karapatan ng Panginoon para maging maayos ka pa rin. Praise the Lord. So, hindi po huli ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya, unahin po natin palagi ang Panginoon. Unahin natin lagi makapagpasalamat sa Kanya. Unahin natin palagi kasi hindi lang po sa mga material things ang kailangan ng tao, kundi yung magkaroon po tayo ng personal na relasyon, kaligtasan, kapayapaan na kaloob ng Panginoon, hindi po kayang bilihin ng kahit na anumang salapi. Amen po ba? So yun po, mararamdaman po natin ang presence ng Panginoon at masasabi po natin buhay siya sa ating buhay. Sa oras po na meron pong mga himalang dumadating. At hindi po sinungaling ang Diyos. Ang pangako po niya sa atin ay Kanyang tinutupad. Ang Kanyang mga buhay na salita, tinutupad po ng Panginoon. Hindi po siya sinungaling sa Kanyang mga anak na nagtatapat sa Kanya at lumalapit sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi po dito sa Praise the Lord. Ang sabi po dito sa Mateo 14:17-21. Mateo 14
17 to 21. Ang sabi po ng Panginoon, at sinabi nila sa kanya, wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda. At sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. At ipinag-utos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad. At ibinigay naman ang mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabi sa pinagputol-putol na 12 bakol na puno. At ang mga nagsikain ay may 5,000 lalaki. Bukod pa ang mga babae at ang mga bata. Amen po ba? So eto po, mayroon pong himalang ginawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po yung sample dito na nagpakain ang Panginoong Jesucristo ng 5,000 tao. Madadalawa lang daw po ang ano pa ito? 2 lang daw po ang praise the Lord. Pagpapakain po niya, 2 isda at 5 tinapay. Yun lang po. Pero pinaghimalaan po ng Panginoon. Diyan po kumikilos ang Diyos sa himala ng buhay. Sa bawat isa sa atin. Yung walang-wala na po tayo na parang wala nang mapupuntahan, wala nang kala natin tahimik po ang Diyos. Subalit sa pamamagitan po ng matuwid na pananalangin at pananampalataya natin, kumikilos po ang ating pong Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Amen po ba? So dito pa lang po, sa himala ito na binasa po natin sa kapahayagan, meron po siyang ginawa. Meron po siyang ginawa at hindi po nagpapabaya ang Panginoon at binibigyan pa rin po niya ng higit, sapat at sobra-sobrang blessing ang lahat po ng kanyang mga anak. At hindi po niya pinagkukulang. Amen po. So, doon po natin masasabing buhay ang Diyos. Sa mga pinaparanas niya po sa ating himala, tanda at kababalaghan. At yung mga mabibigat po sa atin, magaan po yan sa Panginoon. Magaan sa Panginoon ang lahat ng bagay. Hindi po ang Diyos nagkukulang sa tao. Tao po ang may pagkukulang sa Panginoon. Minsan ang tao, tatalikuran po ang Panginoon. Subalit ang Diyos nananatili pong tapat. Nananatiling tapat sa tao at hindi nagpapabaya. Amen po ba? Sa Mateo 19:26 ang sabi po dito. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapot sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Amen po. Hindi kayang gawin ng tao, pero walang imposible sa Panginoon. Amen po. So lahat po ng bagay ay mapangyayari ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pagtitiwala at pananalangin sa Kanya. Siyempre, mananalangin po tayo. Hindi po tayo manalangin. Kailangan po natin ng prayer time sa Panginoon. Kailangan po natin magtiwala sa Diyos na meron po siyang ginagawa. Praise the Lord. At sa number 2 po, ang sabi dito, ano daw po ang hinihingi ng Diyos sa tao para tuluyan daw po siyang makapasok sa buhay natin? Ano ang gusto ng Panginoon para sa atin? Ano ang gusto niya sa atin para tuluyan siyang makapasok? Yung hinahanap niya sa bawat isa sa atin. Tignan po natin dito sa Ezekiel 36:26 to 30. Praise God. Hallelujah. Ezekiel 36:26. Amen. Ezekiel 26 to 30. Ang sabi po dito sa Ezekiel 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan at aking patutubuin ang trigo at aking pararamihin at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. At aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid upang huwag na kayong tumanggap pa ng kadustaan ng kagutom sa mga bansa. Amen po ba? Ito po ang sabi ng Panginoon. Hinihingi daw po ng Diyos sa atin para maramdaman po natin, makapasok po siya sa buhay natin ang ating pong puso. Magkaroon po tayo ng bukas na pagtanggap or pusong dalisay na handa pong tumanggap sa Panginoon dahil ang gusto ng Panginoon, makakapasok siya sa buhay natin kung willing po tayo tanggapin at papasukin siya at bibigyan daw po tayo ng bagong puso
lalagyan ng bagong diwa at aalisin daw po ang ating batong puso sa katawan. Yung matigas po natin at maruming puso, aalisin niya yan. Sa oras po na kumatok ang Panginoong Hesukristo sa atin, papasukin po natin siya sa ating buhay. At diyan po natin mararamdaman ang kanyang presensya sa oras po na tinanggap po natin siya. May kaligtasan po. At sino man daw po ang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang na. Meron ka pong bagong puso, bagong kaisipan, at mayroon ka pong malinis na intensyon sa iyong sarili, maging sa iyong kapwa. Kasi binigyan po tayo ng bagong buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa oras po na tinanggap po natin siya. Amen po ba? At akin daw pong ilalagay ang aking espiritu sa loob niyo. Sabi po ng Panginoon, ilalagay niya po ang espiritu sa loob natin. Ano po? Ito yung Holy Spirit na, yung espiritu po ni Kristo na siya pong gaganap din sa ating buhay. Kung ano po ang wangis ng Panginoon, magiging ganun po tayo. Kung mabuti ang puso ng Panginoon, bibigyan po tayo ng puso ng katulad po sa ating Panginoong Hesukristo. Kundi may pag-ibig at wala pong galit, hindi marumi, hindi maruming kaisipan, hindi maruming puso, kundi bagong buhay, nakasama po ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Espiritu ng Diyos ay mararanasan po ng bawat isa na siya pong lumulukob, na lumalakad po tayo sa katwiran. Amen po. At magsisitahan daw po tayo sa lupain na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ating pong Diyos na ito na pinaglilingkuran ay mananatiling Diyos hanggang sa mga susunod pong panahon. At ang sabi po na pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ani sa bukid upang huwag na kayong tumanggap pa ng kadustaan, kagutom sa mga bansa. So pag pinagpala po tayo ng Panginoon pala, sa oras po na tinanggap natin siya at nagkaroon po tayo ng pusong bukas, pusong dalisi sa pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, full package po yung kaloob niya. Ibibigay niya po lahat sa atin, sa mga wishes po natin, sa mga prayer natin. Walang kulang. Sa Kanya na po ang lahat ng bagay na mahihingi natin. Kundi maghihintay po tayo at mananampalataya sa pagdating po ng ating Panginoon na meron po siyang ginagawa sa ating buhay. At meron pong kaligtasan ang bawat isa na mararanasan at buhay na walang hanggan. Kumbaga, wala ka pong hahanapin. Kompleto ricados po pag sa Panginoon. So, yun po ang hinihingi ng Diyos sa tao para tuluyan daw po siyang makapasok sa buhay natin. Yun pong ating bukas na puso sa pagtanggap. At ang sabi nga po ay kilalanin natin siya sa ating buhay. Buksan po natin ang ating puso para sa Kanya. Magtiwala daw po tayo at manampalataya sa Kanya na meron siyang kayang gawin. Yung kumbaga, pag tinanggap na po natin siya sa ating buhay, huwag po nating sundin yung ating sarili. Patayin po natin yung ating sarili sa mga pita ng laman kasi ang Diyos po ang kumikilos. Siya po ang gagawa. Alam po ng Diyos ang kailangan natin. So, siya po ang magbibigay. Huwag po tayong magmadali. Mas maganda po kasi ang Diyos ang nagbigay kaysa po pinilit natin. Pag pinilit po kasi natin at nagmamadali po tayo, para yung hindi yan hinog sa panahon. Hindi hinog sa pilit na parang hindi maganda ang kalalabasan. Pero pag ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay, lahat po ay magaan. Nag-overflow po ang blessings ng Panginoon. Kasi hinayaan natin siya makapasok sa buhay natin. At siya po ang kumikilos. Siya ang nagdadrive. Hindi po yung free will natin na gusto lang natin. Kasi kumbaga, ang gusto natin ay isa lang. Pero ang Panginoon gusto palang ibigay sa atin ay 100-folds. Base po doon sa pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya na meron po siyang gagawin sa buhay natin. Amen po ba? At gusto po ng Panginoon na para tuluyan po siyang makapasok sa atin, sa buhay natin at maghari po siya. Kung magtitiwala daw po tayo, mananalangin, meron pong pagtitiis, may pagtitiyaga tayo sa buhay, may pangunawa tayong magaganap sa ating pong sarili, sa ating pong kapwa. Kasi ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi madali. Hindi po madali na gusto mo, kundi andyan po ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero yun nga po, tuluyan po siya makakapasok sa buhay natin kung tayo po ay marunong ding magtiis at umunawa sa lahat po na nagaganap sa ating buhay. Ito po yung pagiging nating masunurin. Hinihingi rin ng Diyos po pala sa atin na magkaroon tayo ng panahon sa pag-aayuno. Kasi isa po yan sa paraan ng Panginoon para makapasok po siya sa atin. Kumbaga, sa ating pong pag-aayuno, nililinis po natin ang ating spirito. Yan po yung cleansing. Hindi sa atin po, ng mga tao ang detox po natin. Yung mga cucumber, yung mga lemon, yung mga organic, yung mga herbal, yung mga iniinom. Yan po ang pang-cleansing ng ating lupang katawan. Subalit po sa espiritu, ang pang-cleansing po natin ay pag-aayuno. Yan po yung pagsisisi natin. May pagtanggap po tayo sa Diyos na hinahayaan natin siya. Kumbaga, dinidrain natin yung ating espiritu para tuluyan pong makapasok ang Panginoon sa ating buhay.
Amen po. Pero sa pag-aayuno po na ito, ano ang gustong sabihin ng Panginoon dito? Ang sabi po dito sa Isaiah 56, Isaiah 58, 6-8, ang sabi po, Isaiah 58, 6-8, hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan, napagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napapaghati at iyong alisin ang lahat na atang? Hindi baga ang magbabahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tutuluyan? Pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayo si sikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay lingkod. Amen po. Ang nagagawa po pala sa atin ng pag-aayuno, sa oras po tayo na nag-ayuno, nililinis po natin ang ating spirito. Nagkakaroon po tayo ng ugnayan sa Panginoon na malalim kasi nakikipag-covenant po tayo. Siyempre, bago po tayo mag-ayuno, manalangin muna po tayo na hindi po natin maramdaman yung pagod, yung gutom, yung hilo. Kumbaga, kapag ipinanalangin po natin yan sa Panginoon, nakipag-covenant muna po tayo sa Kanya bago po tayo nag-fasting. Pipiliin po natin kung ano yung pag-aayuno gagawin natin. Sa pag-aayuno po na yan, syempre, hindi ka dyan masyadong pwedeng kumilos ng kumilos. Or kumilos ka, limitado lang. Kasi nakikipag-covenant ka sa Panginoon. Sa araw na yun, pwede po isang araw, 2 araw. Pwede po yung major fasting o minor fasting na tinatawag. Kung major fasting, without food, without water po yan. Kung minor fasting naman po, ilang meals maglalagay ka po kung anong kakainin mo lang na isang beses sa sa gantong oras. Parang itinalaga mo yung araw na yun sa pag-aayuno. Pero meron po pala ito na kaloob ang Panginoon sa atin na para tuluyan po siya makapasok sa buhay natin. Ito po yung pagiging nating masunurin. Hindi po tayo makakapag-ayuno ng ganyan kung hindi po gusto ng Espiritu natin na maging masunurin sa Panginoon. So, ang sabi din po dito, nagiging daw pong magaan ang pasa natin kasi lumalaya po tayo sa kapighatian dahil yung pong Espiritu natin, kini-cleanse po natin sa pamamagitan po ng pag-aayuno at ang Diyos po ang nagde-detox sa atin, sa atin pong Espiritu. Subukan po nating mag-ayuno. Parang magaan po yan pag natapos po natin. May pagbabata tayo kapatid na gagawin na konting sakripisyo sa oras kasi mararamdaman mo dyan minsan parang mahihilo ka, magugutom ka, matutokso ka ng pagkain. Pero kung tapat ka sa pag-aayuno mo sa Panginoon at tuluyan ka na parang gusto mong ibigay sa Kanya ang iyong sarili, pwede po natin yung gawin. Kasi kung meron po niyang nangyayari na kaya sila nag-aayuno, meron pong panalangin na mas malaki or mas malalim na gusto nilang mangyari. So yung sakripisyo po natin sa pag-aayuno, sarili po natin yung sinasacrifice natin at pinapalinis po natin ang ating espiritu. So nagkakaroon po ng bukas na pintuan sa pamamagitan po ng pag-aayuno natin. Dahil yung espiritu po natin nagkakaroon po ng paglapit sa Diyos at naririnig po ng Diyos ang panalangin ng mga taong nagsisisi at nag-aalay ng sarili. So yun na po ang sabi dito ay na pagka nakakita ka ng hubad na iyong bisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom. Ito po, sa pamamagitan po ng ating pag-ayuno, maririnig po natin ang tinig ng Diyos. Ang pagiging po nating masunurin, nagbibigay rin po ang Diyos sa atin ng pag-utos na magkaroon din po tayo ng pagbibigay sa kapwa. Hindi lang po yung parang, yung mga blessings na parang sobra-sobra naman yung biyaya natin. Magbalik din daw po tayo sa ating kapwa. Meron pong pag-aayuno rin daw ng pagbibigay dito sa kaloob ng Panginoon na parang ino-offer mo yung sarili mo sa pagiging mabuti mo sa kapwa-tao mo. Pero hindi ka makakapagbigay kung ubos na ubos ka. Kailangan din po na magtira din tayo sa ating sarili. So yun nga po, wag po natin kakalimutan daw yung magkaroon po tayo ng mabuting puso sa pakikipagkapwa-tao. At ang sabi po, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Ang Diyos po ang nakakakita. Ang Diyos po ang nakakita sa lahat ng ating mga gawa. So yun po, doon po nakakapasok ang Panginoon sa buhay natin. Kapag po, tuluyan nating isinorender ang ating sarili. Mag-ayuno po tayo, maging masunurin po tayo sa Panginoon. Bigyan po natin ng pagkakataon ng ating pong Diyos na buhay na makapasok po sa ating puso't isip. At siya po ang magmaniobra ng ating buhay sa kapanahonan na ito. Na hindi po yung galit ang nararamdaman natin. Hindi po yung mga pansisisi sa kapwa or hindi po yung parang mga drive po tayo ng pagkapuot po natin, kundi pwede pa rin po tayong makagalaw sa pamamagitan po ng pagtanggap at pagpatawad natin sa lahat po na nakagawa sa atin. Hindi maganda at patawarin din naman din daw po natin ang ating sarili. So yun po, yung pusong bukas sa pagtanggap sa Panginoon, dyan po tuluyan na nakakapasok po ang ating Panginoong Hesukristo.
Praise the Lord. Yun pong mga pagtitiis natin, yun pong mga pagtsatsaga sa buhay, hindi po yan walang kabuluhan sa Panginoon. At lalo po yung magkaroon po tayo ng pang-unawa sa buhay sa kapwa-tao natin, ay malaking bagay po yan sa atin pong Panginoon. At syempre, yung pananalangin po palagi, hindi po mawawala dapat sa buhay ng bawat isa sa atin, ang pananalangin. Amen po. At sa number 3 po, gaano daw po kadakil ang Panginoon sa buhay ng tao? Gaano ba kadakil, kapatid, sa tingin mo ang Diyos sa'yo? Ang Diyos ba ay parang kaya mong ipasok sa kahon at ikaw ang kaya mo na ang lahat ng bagay na parang hindi ka maniniwala sa Diyos, parang dahil may free will kang ginagamit, dahil pinagpala ka ng Panginoon, parang hindi mo na siya kailangan. Sino ang dakila? Ang tao ang Diyos. Wala pong dakila kundi ang ating pong Diyos na buhay, ang ating pong amang nasa langit. Siya po ang pinakamalaki, siya po ang pinaka hindi kayang pantayan. Ang kanya pong tinatapakan ay lupa at ang langit naman ang taas po ng Diyos. So, hindi po natin matatarok ang kalooban po ng Panginoon, ang kaisipan po ng Panginoon, hindi po abot ng tao. So, ganun po kadakila ang Panginoon sa buhay natin. Tingnan po natin sa Psalms 95, 3-5. Praise the Lord. Ang sabi po dito, praise God. Ang sabi po dito, o magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos, na sa kanyang kamay ang mga malalim na dako ng lupa. Ang mga kataasan ng mga bundok ay kanya rin, at ang dagat ay kanya at kanyang ginawa, at ang kanyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa. Amen po. Ganun po kadakila ang Panginoon sa ating buhay. Siya po ang dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. At sa kanya daw pong mga kamay ay malalim na dako ng lupa, at ang kataasan ng mga bundok ay sa kanya rin. So, ang Diyos po ang may likha ng langit at lupa, at hindi po kayang tawaran ng tao ang kakayahan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po kayang tawaran ng tao ang ginawa po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At po malaki ang ating pong Diyos, hindi kayang pantayan. Matibay daw pong muog. Matibay na muog ang ating pong Diyos. Matibay na pundasyon po ng tao. Hindi nagigiba. Hindi po kayang gibain ng tao. Yung parang akala po natin na kakalabanin natin ang Diyos, kasi yung mga nagsasatanista, parang ang gusto nilang mangyari, yung mga nagsasatanista, i-dethrone nila ang Panginoon. Ang Diyos po ang baba para sa kanila, kasi may mga nagagalit pong tao sa Diyos. Nagagalit sila dahil po sa buhay na pinagdadaanan. Nagagalit ang ibang tao kasi sinisisi ang Diyos, bakit nawalan ng magulang, bakit nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng anak. Nandun po yung pansisisi natin sa Panginoon. So yung galit natin, hindi na po sa sarili natin, sa Panginoon, na sinisisi na po natin siya. So nagkakaroon po tayo ng parang galit o hinanakit sa Panginoon na umuuwi po dun sa pagpapahirap natin sa ating sarili. Parang isinusugal na natin sa demonyo yung ating buhay para lang mapabagsak. So kumukuha po tayo, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maging satanista, magkakaroon po ng pagkakataon na parang ika-cast out natin sa ibang paraan yung mga naglilingkod sa Panginoon na ay hindi yan totoo, kaya so ganito ganyan. Parang nagigip po tayong pong tawag nito? Praise God. Ano bang salita nun? Tagapag-usig po tayo sa mga taong naglilingkod sa Panginoon, kasi hindi po tayo naniniwala sa Diyos. So, hindi mo kinikilalang dakila ang Diyos, kasi punong-puno tayo ng galit sa puso kapag ganun. At yun nga po, hindi daw po natin kayang gibain ang Panginoon. Kahit po anong gawin natin, kahit magalit pa po tayo dyan, kahit ang Diyos po ay nananatiling nagmamahal sa tao. Minsan, yung mga tao po nagsasatanista, gustong-gusto pa yan ng Panginoon na hipuin ang buhay, kasi ayaw ng Diyos na maliligaw ang kanyang mga anak. So, ganun po kadakila ang Panginoon. Hindi niya po pinipili ang tao. Wala siyang pinipili. Kung galit ka sa kanya, kung nag-rebelde ka dyan, kasi alam ng Diyos ang ginagawa niya po sa ating mga anak niya. At wala po kayang gawin ang tao para pabagsakin ang Panginoon. Hindi po natin yan kayang gibain. Ganyan po siya kadakila. Matibay na muog at pundasyon po ng tao yan sa buhay. Paano po sinabing pundasyon? Kapag kilala mo ang Panginoon, wala kang magiging problema kahit sino pa po ang magiging kalaban mo, kasi alam mong meron kang Diyos. Mayayanig po tayo ng konti ng takot, pero alam natin meron tayong Diyos na kakampi. At ang taong matuwid ay hindi pinababayaan ng Panginoon. Kung matuwid ang nais mo, lumalakad ka sa katwiran,
sa kalooban ng Panginoon. At ang puso mo naman ay mabuti ang intensyon. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. So, yun po mga umuusig sa atin yung mga kalaban natin. Kayang-kaya po tayong pagtanggol ng Diyos dyan. Kaya nga sinasabing matibay na pundasyon ng tao ang atin pong Panginoon. Yan po, dyan natin masasabi na dakila siya. Kasi hindi po siya kayang gibain ng kahit na sino. Kahit pa po mga satanista yan, kahit pa po mga kung anong kulto pa yan, kahit ano pa po ang mga orasyon na italab natin dyan, hindi po yan tatalab sa Panginoon. Kasi hindi po nagigiba ang Diyos. Hindi yan kayang gibain ng kahit na sino. Matibay na muog yan sa pundasyon po sa buhay ng tao. Amen po. At paano po natin masasabi na dakila ang Diyos sa ating buhay? Siyempre, yun lang pong iligtas niya tayo sa lahat po ng ating mga nararanasan, mga kaguluhan sa buhay. Yung meron po tayong buhay na walang hanggan, nakaloob po ng Panginoong Jesucristo sa atin. Yan po, dakila po ang Diyos dyan. Dyan po nagpapakilala ang Panginoon. Nagliligtas siya sa buhay ng tao, nag-iingat, binibigyan po ng divine wisdom, divine knowledge, divine protection and discernment po. Ang lahat ng tao, maging provision. Ang lahat nasa Panginoon, package deal, walang kulang. So, ganun po kadakila ang Diyos sa buhay natin. Sa pamamagitan po ng panalangin natin, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, nagbibigay po ang Diyos ng katugunan sa lahat ng tao. Amen po ba? So, sabi po dito sa Psalms 18:2. Praise the Lord. 18:2. Psalms. Praise God. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas. Ang aking Diyos, ang aking malaking bato, na sa Kanya'y manganganlong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, ng aking matayog na muog. Praise the Lord. Dito po sa Kanyang mga buhay na salita. Ang Diyos po, ang malaking bato at kuta daw po ng lahat ng tao, tagapagligtas, matibay na muog. Siya po ang nanganganlong sa lahat ng tao, kalasag ng tao, sa lahat ng proteksyon sa buhay natin sa ibabaw ng lupa. Amen po. Wala pong kulang pag nasa Panginoon ka. Wala kang aalalahanin, kundi mananalangin ka syempre at hihingiin natin ang presensya ng Panginoon. At tayo po ibibigyan ng Diyos ng mga bagay na dapat nating magamit dito sa ibabaw ng lupa habang nabubuhay po tayo. Ang karunungan kaloob ng Panginoon po yan. Ang pong mga kaalaman natin sa buhay, ang mga discernment po, ang mga pakiramdam natin na may pag-iingat ang Diyos kung saan po niya tayo ilalagay, na hindi tayo iiwan ng Diyos sa ere. Pag alam po niya mapapahamak tayo, tutulungan po tayo. May mga provision ang Panginoon sa mga blessings niya, na mga kaloob niya sa pangako niya. Amen po. At ano pa daw pong kayang ibigay ng Diyos? Meron pong divine breakthrough. Pambihirang katagumpayan kaya pong ibigay ng Panginoon kasi ganun po siya kadakila. Paano kapambihirang katagumpayan? Mapapansin mo sa sarili mo parang yung mga bagay na dating iniisip mo lang na hindi mo kayang gawin, sa oras na nalangin ka, binibigyan ka ng Diyos ng katagumpayan. At hindi mo alam kung saan nanggagaling yung pambihirang katagumpayan na yan. Kasi naniniwala tayo na meron po laging pagkilos ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. At yan pong pambihirang katagumpayan ay hindi lang po yan dun sa mga blessing, kundi po dun sa naipagtatagumpay ng Diyos ang buhay natin. Nakakahakbang tayo sa panibagong chapter ng buhay natin na parang lilingunin mo ay dating ganito lang ako, pero pinagtagumpay ako ng Panginoon. So yun po, yung divine breakthrough sa buhay natin. Hindi lang yan, syempre yung mga provision ng kaloob niya. At pag pinagtagumpay ka ng Panginoon, magkasama yan, hindi naman pwede po na naglilingkod ka sa Panginoon, lumalapit ka sa Kanya, papabayaan ka niya sa ere. Syempre, hindi kayo iwanan ng Diyos sa ere. Pag pinagtagumpay ka ng Panginoon, kapag binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan, ibibigay din niya sa iyo yung pambihirang katagumpayan na hindi mo pa nararanasan. Amen po. Na magagamit din po natin sa mga darating pang henerasyon. Magagamit po natin itong pambihirang katagumpayan na ito na parang yun po yung makikita sa atin, ng ating family, nakaloob ng Panginoon sa atin, ang blessing po na divine breakthrough. Magtataka siyempre at tao, saan ang gagaling ang lakas ng taong yun? Paano siyang nagkakaroon ng katagumpayan? Samantalang, iba naman ang buhay niya. Bigla lang siyang naging ganyan. Kundi, tingnan po natin ang kalooban ng Panginoon na kaya pong magbago sa buhay ng tao. At ganun kadakila ang Diyos na hindi natin inaakala. Kaya palang pagpalain ng Panginoon, pagtagumpayin ang taong lumalapit, nananampalataya, nananalangin at nagtitiwala sa Kanya na siya ay dakila. Amen po. Pero may hinihingi ang Diyos para ikaw ay magtagumpay, kapatid. Merong gusto ang Panginoon na mangyari sa buhay natin. Hindi yung basta ka lang, gusto mo lang magtagumpay, gusto mo lang, may pagkilos. At meron din pong sinasabi ang Diyos sa atin na
Praise the Lord. Nasaan na po? Hallelujah. Praise God. Meron pong gusto ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa Jose 1:8. Praise God. Nasaan na po? Jose 1:8. Jesus name. Okay. Ang sabi po dito sa Jose 1:8 na hinihingi sa atin ng Diyos para makaramdam po tayo ng pambihirang katagumpayan na kaloob niya ay ang aklat daw po na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiging hawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen po. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. So, ito pong pambihirang katagumpay natin na mararamdaman natin sa buhay natin para masabi po natin, dakila ang Diyos. Hinihingi po sa bawat isa sa atin na huwag mahiwalay ang kanyang mga pangako. Buhay na salita. Ang kanyang salita po sa Biblia na iniiwan po sa atin na maging kalakasan po ng bawat isa. At ang mga tao daw po na sumusunod sa kanyang mga buhay na salita, ang mga taong naniniwala sa kanyang pangako ay magkakaroon daw po ng mabuting kawakasan. Lumalakad tayo sa katwiran, nasa kaayusan ang lahat ng bagay. Ang Diyos po ang siyang tumutugon sa mga kahilingan po ng bawat isa sa atin, at ang Diyos po ang nagbibigay ng pambihirang katagumpayan sa mga taong sumusunod sa kanyang mga salita. Yun po ang gusto sabihin ng Panginoon dito. Amen po. At dito po sa Psalms 37, 7-9, ang sabi, praise God, 37. Ang sabi po, 7-9, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa lalaki nagpapangyari ng mga masamang kata. Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mong ang puot. Huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalay, ngunit yaong nagsisipaghintay sa Panginoon ay mga agmamana sila ng lupain. Amen po. Sa ating pong konklusyon, dito po sa iniwan na talata ng Panginoon, sinabi po niya sa kanyang mga buhay na salita, na huwag daw po tayong mabalisa ng dahil sa Kanya, na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Kumbaga, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Maghintay daw po tayo sa ating Diyos. Parang huwag po tayong magmadali sa mga bagay-bagay sa ating buhay. Hintayin po natin ang pagkilos niya. Dahil kung minsan sa atin pong free will, nagmamadali po tayo. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay dakila at ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mas makapangyarihan kaysa po sa lahat ng inaalala po natin dito na pagsubok sa buhay. Wala pong mas malaki sa Panginoon, kundi ang Diyos po ang mas malaki sa lahat po ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kaya nga po sinasabi na huwag kang mabalisa at iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Sa oras po na meron po tayong pagsubok at puro nabakabalisan po nararamdaman natin, nawawala po tayo sa focus, nakakaisip po tayo ng hindi maganda. So yung panalangin natin, nababypass po natin yun. Kasi sinasabi, ang tagal naman ng pagkilos ng Diyos. Subalit, ang sabi ng Panginoon, huwag kang mabalisa para daw po makalakad pa rin po tayo, nakasama natin siya. Hintayin natin ang kanya pong pagkilos. Hintayin po natin ang sabi ng Panginoon. Ngunit yaong nagsisipaghintay sa Panginoon ay mga agmamana sila ng lupain. Ano po yung lupain? Literal po ba na lupa? Magmamana po ng kaloob ng Panginoon na pagtugon, na kaligtasan sa buhay natin. Dahil ang Diyos po ay dakila sa ating buhay. Kaya nga sinasabi po sa topic natin, kilalanin mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen po. At sa konklusyon po natin, ang tahimik na pagkilos ng Diyos sa ating mga panalangin ay senyales ng kanyang kadakilaan at pagpapaalala palagi sa atin na nagmamahal siya sa bawat isa sa atin. Sa pagkilala po natin sa Panginoong Hesukristo, nagsisimula ang kaligtasan na mula sa kanyang mga pangako at nagsasabi palagi na kailanman hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Manatili po tayong lagi sa ating pananampalataya at dahil kumikilos ang mga himala sa mga buhay niya pong mga salita. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga buhay na salita.
na siya pong aming tinanggap, naging kaaliwan, Panginoon, sa aming buhay, naging kaaliwan sa aming puso't isip, naging kapayapaan, Panginoon. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong kapahayagan, na ikaw po ang Diyos na naluwalhati at laging mapapurihan, Panginoon, sa ginagawa ng iyong abang lingkod. Bagamat, Panginoon, walang nakakakita, wala, Panginoong sa akin pong pagpapagal, subalit ikaw po ang Diyos na nakakasiyasat ng puso't isip ng iyong abang lingkod. Maraming salamat, Panginoon, na ginagamit mo po ang buhay ng iyong abang lingkod sa kapahayagan mong ito. Ikaw po ang Diyos na mag-ingat at samahan mo po akong lagi, Panginoon, sa misyon na pinagagawa mong ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nakapanood at nakapakinig, inabot po ng iyong tinig. Hipuin mo ang puso't isip ng bawat isa at magkaroon po, Panginoon, ng kaligtasan. Ang buhay, Panginoon, na nakapakinood at nakapakinig, maranasan, Panginoon, ang biyaya at pagpapala mo, ang liwanag, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Akayin nawa ang bawat isa patungo sa pagsisisi at sa pagbabago, Panginoon, at maramdaman po ang tunay na pag-ibig at kaligtasan. Ikaw po ang Diyos na pinagmumulan. Hallelujah, pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa na anuman ang mga kahilingan, anuman, Panginoon, ang desire ng puso't isip, abutin mo po ang bawat isa sa amin, maging ang mga pamilya, ang buong sambahayan ng bawat isa nakapanood at nakapakinig, Panginoon, ng iyong tinig. Ikaw po ang Diyos na kumilos na makapangyarihan sa amin po. Pagpalain mo po ang aking mga anak, maging ang aking buong sambahayan, maging, Panginoon, ang mga may karamdaman, alalahanin mo po sila at magkaroon po ng kagalingan sa kanila, Panginoong karamdaman, kaginhawaan at kagaanan, Panginoon, sa kanilang lupang katawan na pakiramdam nila ay maranasan po, Panginoon, ang pagtugon mo sa kanila rin pong mga kahilingan. I-bless po, Panginoon, ang aking bahay na tinutuluyan. Ikaw po ang Diyos na magpala sa mga taong tumutulong sa akin at ginagamit mo, Panginoon, sa kapanahunan na ito na ikaw po ang Diyos na naglaan. Maraming salamat po. I-bless mo po sila, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga nagugulumihanan, ang nawawalan, Panginoon, ng pag-asa. Bigyan po ng liwanag at clarity sa kaisipan, Panginoon, enlightenment sa buhay kung ano po ang dapat na gawin. Ang kapayapaan ay maranasan ng bawat isa sa amin, ang kaligtasan, ang kaayusan ng lahat ng bagay, maging ang pag-ibig mo, Panginoon, ay lagi po naming maranasan. Hallelujah, maraming salamat po, O Diyos, at sa amin po mga pangangailangan. Ikaw po ang Diyos na gumanap at maglaan po, Panginoon, ng masaganang buhay na may kasama pong pag-iingat at may basbas, Panginoon, ng karunungan at kaalaman na nagmumula po sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Gawin mo po kaming marunong na tagapag-ingat yaman sa mga biyaya at pagpapala mo na nagmumula sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus, answered prayer na po kami, Panginoon, at basbasan mo po, O Diyos, ang kapahayagan mong ito, maging ang panalangin pong ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, alang-alang sa kalinis-linisang puso ni Maria, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. God bless you po sa mga inabot ng tinig ng Panginoon. Praise God. Thank you po. Okay. Ayun naman.